mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka kaagad bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito'y nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O
O kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay reason. May mga pagkakataon na iniisip natin na sapat na ang hindi tayo lumalabag. Sapat na ang hindi pumatay, hindi magnakaw, hindi mangalunya, hindi magsinungaling. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, malinaw na ipinapakita ni Jesus na ang buhay Kristiyano ay hindi lamang pag-iwas sa mali. Ito ay pagyakap sa mas malalim na katwiran. Isang katwirang hindi panglabas lamang kundi nagmumula sa ating puso. Sinabi ni Jesus, hindi ako naparito upang pawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta kundi upang tuparin. Ang kautusan ay hindi itinatapon, ito'y dinadala sa kaganapan. Ngunit ang katwirang hinihingi ni Jesus ay higit pa sa pagsunod sa letra. Ito'y pagsunod sa diwa. Ang relihiyon na nakatali sa panglabas na alituntunin ay maaring maging malamig. Ang katwirang nagmumula sa puso ay may init ng pag-ibig. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, malinaw ang babala. Kung ang ating katwiran ay hindi hihigit sa mga eskriba at pariseyo, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang pariseyo ay kilala sa pagsunod sa batas, ngunit madalas ay kulang sa habag. Ang katuwiran na hinihingi ni Jesus ay hindi lamang legal, ito'y relational. Hindi lamang ano ang tama, kundi paano ako magmahal. Sinabi sa mga tao noon, huwag kang papatay, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kapatid ay haharap sa paghuhukom. Dito malinaw ang paglipat mula sa kilos patungo sa intensyon. Ang pagpatay ay hindi nagsisimula sa kamay. Nagsisimula ito sa galit na hindi pinatawad. Ang katwiran ni Jesus ay hindi nakontento sa pag-iwas sa dugo. Nais niya ang paghilom ng puso. Kung maghahandog ka sa dambana at maalala mong may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang handog mo at makipag-ayos. Dito, radikal ang aral. Ang pagsamba ay hindi hiwalay sa pakikipagkasundo. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa ritual na may kasamang galit. Ang tunay na katwiran ay inuuna ang pagkakasundo kesa sa seremonya. Pagdating sa usapin ng pangangalunya, muling ibinaba ni Jesus ang batas sa puso. Hindi lamang ang aktwal na kilos ang usapin dito, kundi ang pagtinging may pagnanasa. Ang katwiran ay disiplina ng paningin. Disiplina ng isip. Hindi ito kontrol sa iba. Ito'y integridad ng sarili. Ang malinis na puso ay hindi nagtatangkang gamitin ang kapwa bilang bagay. Tinitingnan nito ang kapwa bilang kapatid. Sa usapin ng panunumpa, malinaw ang paninindigan ni Jesus. Kapag oo, maging oo. Kapag hindi, maging hindi. Ang katwiran ay pagiging totoo. Hindi kailangan ng labis na panunumpa, kundi ang salita ay may bigat. Ang taong matuwid
ay hindi nagtatago sa komplikadong paliwanag. Ang kanyang salita ay sapat na. Sa isang mas malalim na pagtingin siguro, sa ating ebanghelyo ngayon, ito'y tila mabigat. Parang mas mataas ang pamantayan. Ngunit hindi ito pamantayang mapang-api. Ito'y pamantayang mapagpalaya. Sapagkat ang galit ay nakakasakal. Ang pagnanasa na walang disiplina ay nakakasira. Ang kasinungalingan ay nakakapagod. Ang buhay na walang integridad ay laging may takot. Ang katwiran ni Jesus ay daan tungo sa kalayaan ng loob. Sa ating panahon, madaling maging legal, ngunit hindi naman matuwid. Madaling sundin ang minimum requirement, ngunit iwasan ang mas malalim na conversion. Madaling sabihing, wala naman akong ginagawang masama. Ngunit mahirap itanong, may ginagawa ba akong mabuti? Ang katwiran na hinihingi ni Jesus ay hindi minimum. Ito ay maximum ng pag-ibig. Ang ebanghelyo ay paanyaya sa integridad, ang pagkakatugma ng loob at ng labas, ng paniniwala at ng gawa, ng salita at ng kilos. Kapag may integridad, ang buhay ay hindi hati. Kapag matuwid ang puso, hindi kailangan magpanggap. Ang katwiran ay hindi pagiging perpekto. Ito'y pagiging totoo sa harap ng Diyos. Sa huli, ang ebanghelyo ngayon ay hindi listahan ng mas mahihirap na batas. Ito ay paanyaya sa mas malalim na ugnayan. Sapagkat kapag ang puso ay nabago ng pag-ibig ng Diyos, ang katwiran ay hindi mabigat. Ito ay natural na bunga ng pusong minahal at natutong magmahal. Ang tanong ay hindi kung kaya ba nating tuparin ang lahat ng ito sa sarili nating lakas. Ang tanong ay kung handa ba tayong payagan ang Diyos na linisin ang ating puso, pagalingin ang ating galit, at ituwid ang ating intensyon. Sapagkat ang tunay na katwiran ay biyaya, biyayang tinatanggap at isinasabuhay. Mga kapatid, ang ating pagsunod ba sa Diyos ay panglabas lang o hinahayaan ba nating baguhin niya ang ating puso upang maging tunay na matuwid? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang katwiran ng aking buhay. Linisin mo ang aking puso mula sa galit, pagnanasa at kasinungalingan. Turuan mo akong mamuhay ng may integridad, nang ang aking oo ay maging oo, at ang aking hindi ay maging hindi. Gawin mo akong saksi ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng isang pusong tunay na matuwid. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo sa isang Holy Land Pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob. Ang pilgrimage na ito
ay pangungunahan po ng inyong lingkod. Magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin, misa, at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.